yung apology voluntarily given yun. Hindi natin yun pwedeng ipilit sa kanya. Pero sa akin yung recognition ng maraming kamalian in the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yun ay nakaw yun sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yun. Kailangan ibalik yun sa atin. So now this is going to be a Marcos versus Robredo fight. Go ahead, Senator Marcos. Senator Marcos first. Me? Can I Yes. speak? At lahat ng mga question, lahat ng mga issue na binabanggit tungkol sa hidden wealth ay naging bahagi na ng mga iba't ibang kaso sa korte. At sa korte kung ano man ang iutos, kung ano ang paghusga sa ganung mga issue ay susundan naman namin. At Ang sabi po kasi ni Senator Marcos, kung meron daw pong judgment ang court, susundin. Pero meron pong dalawang judgments, yung US court saka yung Singapore court, na ino-orderan po silang ibalik na nanakaw na yaman. Hanggang ngayon po hindi pa din sinusunod. Senator Marcos. siguro maliwanag na tayo talaga ay nasa gitna ng kampanya. Dahil, siguro naman, abogado po si Congresswoman Robredo, sigurado kung alam naman niya, hindi ang pamilya ko umahad lang sa pagbayad ng compensation sa human rights claimants. Ang humahad lang po dyan, ang kaso niyan, ay nasa gitna ng human rights claimants at saka ng gobyerno na pinangungunahan ng Liberal Party. Kaya ang Liberal Party ang humahad lang sa pagbayad ng human rights compensation. Ito yung first time as mayor, pero tingin ko kasi ang laking tulong nito sa NAGA pag presidente yung pupunta. Kasi syempre yung agencies, lahat susunod sa directive niya. Mahirap yung mayor kasi lagi tayo nagmamakaawa sa agencies for help. Pero pag presidente na magsabi, malaking bagay yun.